September 16, 2021, ang Dallas County Sheriff's Office ay nakatanggap ng tip galing sa FBI. Ang nilalaman ng tip na iyon ay ang mga larawan ng isang babae na nakakulong sa loob ng maliit na kulungan. Naanimo ang babae ay isang asong pinarurusahan. Bahagya itong nakahubad at makikita sa ekspresyon nito ang matinding takot, pagpapahirap at matinding torture na sinapit. Ang mga karagdagang larawan ay nagpapakita ng malagim na pangyayari, putol na katawan ng parehong babae at nakagapos sa isang gantry crane. Ayon sa nagpadala, ang larawan na iyon ay makikitang nakapaskil sa dark web. Ang dark web ay isang bahagi ng internet na hindi na-access ng karaniwang search engine tulad ng Google o Bing at iba pang mga search engine. Makakapasok ka lamang sa dark web gamit ang special software tulad ng Tor. Hindi na tayo magpapalalim pa kung ano nga ba ito, dahil ang maliit na seksyon na iyan ng internet ay may bahagi kung saan maraming mga scam, mga nagbebenta o bumibili ng mga illegal na mga bagay. Dahil sa ang dark web ay isang nakatagong seksyon, mahihirapan ang mga otoridad o kung sino man na malaman ang iyong pagkakakilanlan kapag ikaw ay nakapasok dito. Yan ang dahilan kung kaya't ang mga kriminal ay malayang gumagawa o nagpo-post ng mga illegal na aktibidades doon. Sa pag-iimbestiga ng mga polis ay nakumpirma nilang ang babae sa litrato ay ang nawawalang si Cassidy Rainwater. Isang buwan na ang nakakaraan, ang babaeng si Cora Terry ay pumunta sa mga pulis upang i-report ang pagkawala ng pamangkin niyang si Cassidy Rainwater. Ayon kay Cora, si Cassidy daw ay huli niyang nakita na kasama ang lalaking si James Phelps. Lulan ito ng silver GMC pickup truck. Sinabi ni Cora na si James ay nakatira sa cabin nito sa Moon Valley Road sa Lebanon, Missouri. Dahil sa tip ni Cora, ang mga pulis ay pinuntahan ang cabin ni James upang magsagawa ng welfare check kay Cassidy. Ngunit ang babae ay wala doon at nung usisain nila ang lugar, ay walang sinyalis na nandoon ang babae. Pagkatapos ng isang linggo, ang mga pulis ay bumalik sa cabin upang kumuha ng karagdagang impormasyon tungkol kay Cassidy. Doon ay nadatnan nila si James. Tinanong ng mga pulis ang lalaki kung nasaan si Cassidy at sinabi nito sa mga pulis na nagpaalam daw ito na pumunta ng Colorado. Isang buwan na ang nakakaraan. Ang babae daw ay umalis sa kalagitnaan ng gabi at sumakay sa isang kotse at yun na ang kanilang huling pagkikita. Wala na siyang balita pagkatapos noon. Dahil walang bagong impormasyon o lead, walang ibang choice ang mga pulis kundi ilagay ang kaso ni Cassidy bilang isang missing na tao. Ngunit pagkaraan ng 2 linggo, ang mga pulis ay nagulat sa natanggap nilang cyber tip galing sa FBI. Ang tip na iyon ay naglalaman ng serye ng mga nakakakilabot na larawan. Sa isang folder ay nakasulat ang pangalang Cassidy at ang mga larawan ay di umano nanggaling sa dark web. Ang mga investigador ay muling bumalik sa cabin ni James, dala ang kanilang search warrant at doon ay nakita ng mga pulis na tumugma ang background ng crime scene sa larawan at sa paligid ng bahay ni James. Nang tingnan ng mga pulis ang cellphone ng lalaki, nakita ng mga ito ang larawan ni Cassidy na katugma sa larawan na ipinadala sa kanila ng FBI. Dahil doon, ang lalaki ay kaagad na inaresto ng mga kapulisan. Sa pagpapatuloy ng paghahanap ng ebidensya sa cabin ni James, ay natagpuan ng mga pulis ang mga buto sa paligid lamang ng cabin nito. May nakita din silang gantry crane na may mga dugo at sa loob ng cabin ay nakita nila ang isang freezer na puno ng mga putol-putol na karne na binalot sa mga plastic at may nakalagay na date ng July 24. Nang suriin ang mga natagpuang buto at karne sa freezer, ay nagulantang ang mga investigador na makumpirmang iyon na nga ang ginutgutay na katawan ng nawawalang babae. Ang DNA ay nagmatch kay Cassidy Rainwater. Sa paglalim ng kanilang investigasyon, natuklasan ng mga pulis na si James ay mayroong kasabwat. Sa cellphone nito ay natuklasan na ang lalaki kasama ni Timothy Norton ay nagpaplanong patayin si Cassidy.
Si Norton ay dinala sa opisina ng mga pulis at noong una ay pilit nitong itinatanggi ang kinalaman nito sa krimen. Ngunit kalaunan ay tuluyan na itong umamin sa kanyang naging partisipasyon sa nagawang krimen. Inamin nito na tumulong siya sa pagpatay kay Cassidy Rainwater. Inamin din ni Norton sa mga pulis na sinabihan siya ni James na pumunta sa cabin habang natutulog si Cassidy. Ang rason kung bakit si Cassidy ay nasa cabin ni James ay dahil bukod sa kailangan nito ng tulong at matutuluyan dahil ito ay homeless, si James ay isa rin sa mga malalapit na kaibigan ng lolo ng biktima, kung kaya't ang babae ay panatag ang loob na siya ay ina sa isang maayos na mga kamay. Napagkasunduan nilang doon muna siya mananatili ng pansamantala habang naghahanap ito ng paraan na makabalik sa dati nitong stable na pamumuhay. Ngunit ang babae ay walang kaalam-alam sa panganib na naghihintay sa kanya dahil noong July 24, habang ang babae ay mahimbing na natutulog, ang dalawang kriminal ay tuluyan ng kinuha ang buhay ng inosenteng babae. Si Norton ay hinawakan ang mga paa ni Cassidy at si James naman ay binalot sa plastik ang ulo ng biktima hanggang mamatay ito sa sakal. Pagkatapos ay nilagay ang bangkay sa gantry crane at pinutol-putol ito bago binalot sa mga plastik, nilagyan ng date at inilagay sa freezer. Mahigit 200 na piraso ng mga ebidensya ang recover sa cabin ni James, kabilang na doon ang mga buto, mga karne sa loob ng freezer na may nakalabel na date at iba pang mga ebidensya na hindi related sa biktimang si Cassidy. Ang kaso ay sumikat sa social media at ito ay lumaganap sa lokal na komunidad. Ayon din sa mga chismes na kumakalat, si James at Norton daw ay pumapatay ng mga tao at binebenta ang mga karne ng mga biktima ng mga ito sa dark web sa isang cannibal forums. Noong October 4, 2021 ay isa pang bagay ang mangyayari na magpapatanong sa misteryong nakabalot sa kaso. Habang nasa loob ng selda ang salarin na si James at Norton ay pinagsusunog ang isang cabin sa 386 Moon Valley Road. Ang cabin at ang lahat ng mga bagay sa loob ay naging abo na lamang. Habang ang apoy ay pinapatay ng mga pulis, ay nadiskubre ng mga ito ang isang tripwire na nakakabit sa isang mortar tube na may balloon cover. Nagpapahiwatig na ang cabin ay mayroong booby trap. Dahil doon ay tumawag ang mga pulis ng bomb squad upang i-detonate ang nasabing device. Ang pagsunog sa cabin ni James ay nag-iwan ng maraming tanong sa mga pulis at lokal na komunidad. Sino ang sumunog ng cabin at sino ang nag-set up ng booby trap? Gayong ang cabin na iyon ay isang aktibo na crime scene at ang mga salarin ay nasa loob na ng kulungan. Posible kayang may mga iba pang sangkot sa kasong ito at tuluyang sinunog ang ebidensyang makapagtuturo sa kanila. Noong November 5 alas 9 ng umaga, si James at Norton na unang inakusahan ng kidnapping kay Cassidy ay nakita sa courtroom sa unang pagkakataon. Noong November 17, ang kasong kidnapping ni James at Norton ay itinaas sa kasong first-degree homicide at abandonment of a corpse noong sumunod na pandinig. Ang mga nakakagimbal na mga detalye ay lumitaw tungkol sa kung paano ang dalawang kriminal ay nanghahanting ng mga magiging susunod na potensyal na biktima. Ayon kay Norton, si James daw ay naghahanap ng biktima online o di kaya naman ay sa lokal na Walmart. Noong una, si James ay nagplead ng not guilty sa kasong first-degree homicide at abandonment of a corpse. Ngunit dahil sa malakas na mga ebidensya na nagtuturo sa kanya, ang lalaki ay pinasok ang Alfred plea upang maiwasan ang death penalty. Ang Alfred plea ay ang pagpiplead ng guilty ng nasasaktal, ngunit tinatanggi nito ang paggawa ng krimen. Sa pagbaba ng hukom ng sentensya sa nasasakdal, si James Phelps ay tuluyan ng hinatulan ng guilty at ito ay makukulong ng panghabang buhay nang walang parol. Si Timothy Norton naman ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo sa pagplead nito ng guilty sa mga kasong isinampa sa kanya. Noong August 16, 2024, matapos ang 3 taon, ang mga labi ni Cassidy Rainwater ay tuluyan nang inilagay sa kanyang huling himlayan. Napapalibutan ito ng kanyang pamilya, mga anak, kaibigan at maraming mga bulaklak na nagsisimbolo sa kanyang mga alaala.
Ang tiyahin nitong si Cora Terry na siya ring nag-report dito ng missing ay naging emosyonal sa araw ng burol ni Cassidy. Ang alaala ng kanyang pamangkin ay mananatili hindi sa kung paano ito inilarawan sa media, kundi kung paano ito bilang isang tao. Free-spirited at beautiful soul. Mahilig kumanta, mahilig magsulat ng poetry, creative. Mahal na mahal nito ang kanyang mga anak. Ganyan inilarawan ni Cory ang mahal na mahal niyang pamangkin. Noong 19 years old pa lamang si Cassidy, ilang taon na ang nakakaraan, ay naiulat na ang ina nito na si Tracy ay nawawala. Ang noong boyfriend nito ang unang nag-report sa ginang na ito daw ay missing ng ilang araw na. Ngunit noong May 8, 2008, ang isang magsasaka na nagtatrabaho sa kanyang farm ay nakakita ng isang sapatos at mga kalansay ng tao. Ang mga buto ay kinalaunan na identify ng mga pulis sa nawawalang ina ni Cassidy na si Tracy. Ang mga labi nito ay binurol noong May 17, 2008. Ang mga forensic anthropologist na nagsagawa ng examination sa mga buto ni Tracy ay walang nakitang trauma sa kalansay nito, kabaliktaran sa findings ng mga pulis, at walang charges ang inihain sa kaso ng ina ni Cassidy na si Tracy. Ang hirap ilang isipin na tulad ng biktima, ang mga anak nito ay lalaki rin na walang ina sa tabi ng mga ito. Ngunit sa pagkakataon na ito, ay may hustisyang naibigay kay Cassidy, hindi katulad ng kanyang ina. Isipin mo pa lang ang pinagdaanan ng mga anak ng biktima na maliit pa ay nakakadurog ng puso. Lumaki-nawa sila ng minamahal at pinoprotektahan sa piling ng kanilang mahal sa buhay. Ang seremonya ng libing ay pinangungunahan ni Pastor Allen Reeves na siya ring nagbautismo kay Cassidy ilang taon na ang nakakaraan. Ang mga anak ni Cassidy ay babayaran ng 2 kriminal ng 30 million ayon sa order ng korte. Ngunit ito ay malabong mangyari sapagkat ang mga salarin ay hindi naman mayaman. Kung tinapos mo ang ating episode hanggang dulo ay maraming salamat. At kung mahilig ka sa mga crime stories o documentaries ay mag-subscribe ka na sa ating channel para sa mas marami pang episode na ating gagawin tulad nito. Hanggang dito na lang ang aking paglalahad at mag-ingat tayong lahat.